Walang sinusundan na halimbawa si Ming kung paano makakamit ang Dharma Martial Soul kaya sarili niyang paggalugad ang tanging paraan at dahil dito ay hindi ito magbubunga sa maikling panahon. Hindi naman siya nawala ng loob at sa halip ay ibinaling ang kanyang pansin sa pamalo na mula sa bungo ng higante. Pinangalanan niya itong Heaven Killing Staff at ito ay kanyang personal na inukita ng mahiwagang simbolo na may napakalakas na kapangyarihan. Ang Heaven Killing Staff ay isa sa kanyang Manifest Saint Martial Souls at kasabay nito ay magsisilbing pangunahing sandata sa hinaharap na pakikipaglaban kaya buong-buo niya itong pinagbubuti at ang mga nakaukit na simbolo ay patong-patong na lalong naging siksik at masalimuot. Makalipas ang ilang araw ay lubos nang naimbestigahan ng Sky Captors ang Hundred Flower Sect at ang pinuno nitong si Tian Boguang ay may mataas na koneksyon. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay ang asawa ng prinsipe ng Vermilion Imperial Dynasty. Dahil sa koneksyong ito kaya niya naitatag ang sect at natamasa ang napakaraming magagandang babae. Sa ilalim ng proteksyon at pagkonsinti ni Jiang Taishan ang prinsipe ng Vermilion ang sect ay gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan ngunit walang sinumang puwersa ang nangahas na parusahan sila. Lalo na nang bumagsak sa kaguluhan ang Tianyuan Continent ay lalong naging walang pakundangan ang sect at nagsimulang manghuli ng mga dalaga upang gamitin ni Tian Boguang sa kanyang pagsasanay. Ang kanyang sinasanay ay ang Extreme Yang Divine Technique, isang masamang sining na kumukuha ng enerhiya mula sa mga babae na nagbibigay ng mabilis na pag-angat at malakas na kapangyarihan. Sa tulong ng masamang sining na ito kaya siya naging isang deity sa murang edad. Ang laki ng kanyang mga kasalanan ay umabot sa puntong napabilang siya sa evil list, isang patunay kung gaano kabigat ang kanyang mga ginawa. Matapos suriin ang kalagayan ng sect ay agad na tinipon ni Ming ang mga master ng Sky Captors upang maghanda sa pagpuksa sa Hundred Flower Sect. Ang Sky Captors ay may 8 deity sa Dharma Heaven Realm, 6 na bagong martial god at 24 na martial arts saint. Ipinahayag ni Ming na ang susunod nilang hakbang ay ang wasakin ng Hundred Flower Sect ngunit dahil may ilang deity sa loob nito ay hindi ito dapat maliitin kaya nagdesisyon siyang magtakda ng bitag at hulihin muna ang pinuno. Nang tanungin ni Duan Gangming kung ano ang plano ay nakangiting ipinaliwanag ni Ming na ang sect ay mahilig sa mga bata at magagandang babae kaya maghahanap sila ng isang grupo ng magagandang babae at tiyak na hindi ito makapipigil. Nagliwanag ang mga mata ni Duan Gangming at sinabing ang deputy sect leader ay bihasa sa formation at kung magtatayo ito ng killing formation ay tiyak na walang makakalabas ang mga masasamang miyembro ng sect. Matapos ang paghahanda ay nagtungo si Ming at ang mga master ng Sky Captors sa isang lungsod sa loob ng dating teritoryo ng Vermilion Imperial Dynasty. Dahil sa pananalasa ng sect ay labis nang bumagsak ang dating masaganang lungsod at kahit sa malinaw na araw ay kakaunti ang mga ngalakal, ang bawat tahanan ay nakasara ang pinto at bihira ang lumalabas. Nagpadala si Ming ng mga tao upang bumili ng isang malaking lupain at nagtayo ng mga gusali habang palihim namang naglagay ng killing formation. Sa loob lamang ng ilang araw ay nakatayo na ang isang marangyang tahanan na naging isang tanawin sa maliit na lungsod. Nang matapos ang gusali ay agad na pumasok ang isang grupo ng mga tao kasama ang 24 na sedan chair at sa bawat isa ay may magandang babae na walang kapantay ang ganda at hindi malilimutan ng sinumang makakakita. Ang dating tahimik na lungsod ay tila nabuhay dahil sa pagdating ng mga magagandang babae at maraming tao ang nagtipon sa harap ng gate upang masdan sila na may kakaibang ekspresyon sa mukha habang nagbubulungan. May nagsabing hindi ba nabalitaan ng pamilyang ito ang sect at naglakas loob pa ring manirahan dito na tila naghahanap ng kamatayan. May naghinala namang baka may malaking pinagmulan ito at ang sect ay hindi maaaring manakit ng kahit sino. Ngunit may nagsalita rin na wala pang narinig na sinumang hindi kinatatakutan ng sect at ikinwento ang anak ng dating pinuno ng lungsod na may katamtamang ganda ay dinukot din noon at nang sinubukan ng pinuno na iligtas ito ay pinatay mismo ng pinuno ng sect, isang patunay ng kawalan ng batas. Sumang-ayon naman ang iba na sino ba ang magmamalasakit sa panahong ito ng kaguluhan, gayong kapatid ito ng prinsipe at ang lahat ay nagbuntong hininga. Nang pumasok ang mga magagandang babae sa tahanan ay agad na isinara ang mga gate. Sa karamihan ay may isang lalaking may makitid na mukha na parang daga na lihim nang umiti at pagkatapos ay bumaluktot ang kanyang katawan at naglaho sa karamihan. Hindi kalayuan sa lungsod ay mayroong Hundred Flowers Mountain na puno ng namumulaklak na halaman na dating isang sikat na lugar para sa paglalakbay sa loob ng 1,000 milya.
Tuwing tag-sibol at tag-init ay maraming turista ang pumupunta dito ngunit mula nang itatag ang sect ay naging isang kinatatakutang pugad ng kasamaan at wala nang nangangahas na pumunta. Sa bundok ay may hindi mabilang na matataas na gusali at malalaking tahanan. Sa isang looban ay mabilis na pumasok ang lalaking may makitid na mukha at buong kasabikang sinabing may natagpuan siya. Ang tinutukoy niyang pinuno ay siyempre si Tian Boguang na mahigit 30 taong gulang pa lamang ngunit isa ng deity at ang kanyang hitsura ay parang nasa maagang 20s lamang may maitim na balat makapal at maikling kilay at hindi matuwid na tingin. Nagtatanong kung ano ang natagpuan niya ay bahagyang iminulat ni Tian Boguang ang kanyang mga mata at mahinang nagtanong habang siya ay nakahiga sa kandungan ng isang magandang babae. Ang lalaking may makitid na mukha ay nakangiting iniulat na may 24 na pambihirang magagandang babae ang dumating sa lungsod. Agad na bumangon si Tian Boguang na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Ang kanyang sinasanay ay may katangiang mas maganda ang babae ay mas malakas ang magiging pag-angat ng kanyang lakas kaya puro magaganda lamang ang kanyang pinipili at hindi pinapansin ang mga ordinaryo. Nag-utos agad siya na imbestigahan kung sino ang may-ari ng mga ito at pagkalipas ng 2 oras ay may nagbalita na ang pamilya ay nagmula sa Eastern Capital at nagretiro na at ang 24 na magagandang babae ay pawang mga kaanak nito. Tumawa ng malakas si Tian Boguang at sinabing tunay na marunong mag-enjoy ang taong ito sa 24 na babae at nagtaka kung kaya ba nitong tustusan ang mga ito. Ang nagbalita ay nagsabing tila ngayon lamang nalaman ng pamilya ang tungkol sa sect at ayon sa mga katulong ay naghahanda na silang umalis sa gabing ito. Lalong tumawa si Tian Boguang at sinabing hindi na sila makakaalis dahil nasa kanyang teritoryo na sila at inutusang personal siyang mangunguna sa pagsugod upang agawin ang mga magagandang babae. Si Tian Boguang ay mayabang at labis na maingat sa kanyang buhay kaya tuwing umaalis ay lagi niyang kasama ang lahat ng kanyang mga master. Ang sect ay may 2 martial god bukod sa kanya 12 martial arts saint at maraming supreme master at martial dominator. Ang lahat ng ito ay kanyang isinama at sabay-sabay silang lumipad sa ilalim ng maitim na ulap patungo sa lungsod ng may pagmamalaki. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa ng ganito ang sect at nang makita ng mga tao ang maitim na ulap na tumatakip sa kalangitan ay agad silang nagtago sa kanilang mga tahanan iniisip kung sino na naman ang mamalasin marahil ang bagong dating na mayamang pamilya. Tama nga ang maitim na ulap ay lumapag sa itaas ng bagong tayong tahanan. Si Tian Boguang ay bumaba sa harap nito at may isang tauhan na malakas na nagpahayag na ang pinuno ng sect ay personal na dumating at dapat agad na sumalubong ang may-ari. Mula sa loob ng tahanan ay narinig ang mga sigaw ng pagkabigla karamihan ay tinig ng mga babae. Nang marinig ni Tian Boguang ang mga sigaw na ito ay ngumiti siya na tila labis na nasisiyahan. Ang mga sigaw ng mga babae ay nagbigay ng kasiyahan sa kanyang kalooban at mayabang siyang tumawa at malakas na sinabing huwag silang matakot dahil magiging malumanay siya sa kanila. Pagkatapos ay pinamunuan ni Tian Boguang ang kanyang mga master tulad ng mga Diyos na bumaba mula sa langit na may pagmamalaking pumasok sa loob ng tahanan at silang lahat ay tumatawa habang hinahanap ang mga magagandang babae. Ngunit sa kanilang pagtingin sa paligid ay puro mahiwagang simbolong liwanag ang kanilang nakita na patuloy na kumikislap. Agad na naunawaan ni Tian Boguang na ito ay isang bitag at dahil siya ay isang deity na may kakayahan ay agad niyang sinubukang gamitin ang kanyang divine ability upang tumakas. Ngunit sa sandaling ito ay hindi mabilang na simbolo ang kumislap at ang espasyo ay mahigpit na nasil kaya hindi siya makatakas ni makagamit ng anumang divine ability. Kahit nasa panganib ay hindi siya natakot at malamig na nagtanong kung sino sila at kung ano ang layunin nito. Malamig na sumagot si Duan Gangming na siyempre ay gusto nila siyang patayin. Hindi pa rin natakot si Tian Boguang at malamig na nagtanong kung alam ba nila kung sino siya. Tinugon nito ni Duan Gangming na kung gagamitin niya ang kanyang koneksyon bilang bayaw ng prinsipe ay nagkakamali siya dahil kahit pa ang mismong Vermilion Emperor ay hindi makakaalis ng buhay ngayon. Bumigat ang puso ni Tian Boguang at hindi niya inaasahan na ang mga ito ay may lakas ng loob na baliwalain ang prinsipe ng Vermilion at sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng tunay na takot. Nang inig ang kanyang tinig nang tanungin kung hindi ba sila natatakot sa paghihiganti ng prinsipe. Hindi napigilan ni Ming na magsalita at sinabing ang prinsipe mismo ay abala sa pag-agaw ng teritoryo at walang panahon para sa kanya at kahit patayin pa ang kanyang kapatid na asawa ng prinsipe ay malamang na hindi ito magmamalasakit.
Alam ni Tian Boguang na malaki ang problema at maaaring tunay siyang mamatay dito kaya mabilis siyang nagpalit ng ekspresyon at nagsabing wala naman silang alitan. Sumagot si Ming na kahit wala silang personal na alitan ay may malaking kasalanan siya sa mga inosenteng dalaga na kanyang pinatay at ngayon ay isa sa katuparan ng Sky Captors ang makalangit na katarungan sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kanya. Nang marinig na sila ay mula sa Hao Tian sect ay pumuti ang mukha ni Tian Boguang na parang patay dahil ito ay isang mapanghimagsik na sect na lumalaban sa 5 dynasties at 4 great divine lands at tiyak na hindi siya patatawarin. Nagmakaawa siya na huwag siyang patayin at nagtanong kung ano ang mapapala nila rito at nag-alok ng lahat ng kanyang naipong kayamanan at maging ang kanyang pagsapi sa kanilang sect. Malamig na tinugon ni Ming na hindi kailanman tatanggapin ng Sky Captors ang isang tulad niyang puno ng kasalanan at inutos na mamatay na siya. Sa pagpapaandar ng mga deity ng Sky Captors ay mabilis na gumana ang killing formation at isang kislap ng pamatay na liwanag ang dumaan at si Tian Boguang ay hindi na nakapag-isip pa. Siya ay agad na napiraso kasama ang kanyang divine form na tuluyang nawasak. Ang natitirang mga master ng sect ay hindi rin nagtagal at sunod-sunod na napatay ng formation walang nakaligtas. Hindi nagtagal ay tinanggal ni Ming ang killing formation at ang tunay na anyo ng tahanan ay muling lumitaw kung saan ang sahig ay natatakpan ng mga pira-pirasong katawan ng mga napatay na miyembro ng sect kabilang si Tian Boguang. Ang mga miyembro ng Sky Captors ay hindi makapaniwalang nakatingin sa sahig hindi pa rin lubos na makapaniwala na nalipol na ang sect. Kahit alam nilang napakalakas ng killing formation ni Ming ay hindi nila inaasahang ganito ito kalakas. 3 martial god at mahigit 10 martial arts saint ang hindi man lamang nakalaban at agad na napatay. Ang mga pangunahing tauhan ng sect ay nalipol sa isang pagkakataon at ang natitira ay hindi na mahalaga. Pinamunuan ni Duan Gangming ang Sky Captors at sa loob lamang ng isang gabi ay winasak nila ang buong sect at iniligtas ang napakaraming inosenteng kababaihan. Habang kumikilos ang Sky Captors ay puspusan namang ipinalaganap ng Hao Tian sect sa paligid ang kabutihan at katarungang ginawa nila. Noong una ay hindi naniwala ang mga tao ngunit nang may personal na pumunta sa Hundred Flowers Mountain at makita ang mga bangkay ay labis silang natuwa. Ang balita ay kumalat na parang hangin at sa loob ng libu-libong milya mula sa sect ay nagsaya ang mga tao at nagpaputok ng mga paputok ang bawat tahanan. Lalo na ang mga pamilyang dating pinahirapan ng sect ay nagdala ng mga regalo upang pasalamatan ang Sky Captors. Sa isang iglap ay umangat ng husto ang reputasyon ng Hao Tian sect at lalo na ng Sky Captors sa lugar na ito at maraming tao ang nagsimulang sumampalataya at sumapi. Ang epekto ng pagkawasak ng sect ay ikinagulat maging ni Ming dahil sa isang gabi lamang ay matatag nang nakatayo ang Hao Tian sect sa loob ng libu-libong milya at sino mang magtangkang magsalita ng masama laban dito ay tiyak na papatayin ng mga tao. Pinatunayan nito na ang kanyang plano ay napakabisa kaya ibinoling niya ang kanyang target sa ika-79 na pinakamasamang tao sa listahan, ang pinuno ng Yin Mountain Academy na si Yin Jiexi. Ayon sa investigasyon ng Sky Captors ay si Yin Jiexi bilang pinuno ng akademya ay may malupit na ugali at sa kanyang pagsasanay ng 9 Yin Resentful Spirit Scripture ay sadyang pinapahirapan ang mga inosenteng tao upang magkaroon sila ng sama ng loob na makatutulong sa kanyang pagsasanay. Ang kanyang mga kasalanan sa buong buhay niya ay mas malala pa kaysa kay Tian Boguang. Ngunit kumpara kay Tian Boguang ay may mas malalim na pinagmulan si Yin Jiexi. Hindi lamang siya ang pinuno ng akademya kundi kapatid din ng hari ng Yin Mountain. Ang Yin Mountain, Kingdom Eastern, Sea Kingdom at Kang Kingdom ay dating 3 malalaking kaharian ng Asher Dragon Imperial Dynasty at ang 3 akademya na kanilang itinatag ay pangalawa lamang sa 4 na pangunahing akademya kabilang ang Yin Mountain Academy. Ang kabuuang lakas ng akademya ay mas malakas kaysa sa dating East Chi Academy at si Yin Jiexi mismo ay isang 8th Realm Dharma Heaven deity na inaasahang malapit nang pumasok sa Longevity Realm. Kung lalabanan si Yin Jiexi ay tiyak na madadami ang hari ng Yin Mountain na ang kaharian ay may malakas na hukbo at lalong lumawak ang teritoryo matapos ang kaguluhan sa Tianyuan. Sa Sky Captor Hall ay nakasabit sa pader ang larawan ni Yin Jiexi at si Ming ay nakatitig dito. Iminungkahi ni Duan Gangming na mahirap itong kalabanin at dapat pag-isipang mabuti dahil maliwanag na wala siyang gaanong kumpiyansa. Matapos ang ilang sandaling katahimikan ay mahinahong sinabi ni Ming na ang kailangan lamang nilang patayin ay si Yin Jiexi at hindi ang buong akademya kaya kapag natanggal ang taong ito ay tapos na ang gawain.
Ngunit ipinaalala ni Duan Gangming na bilang pinuno ng akademya ay bihira itong umalis maliban na lamang kung mailalabas nila ito. Tiniyak ni Ming na mailalabas ito dahil ayon sa impormasyon ay mahilig ito sa masarap na alak kaya ang kailangan lamang nilang gawin ay magtayo ng isang bar. Nang magliwanag ang mga mata ni Duan Gangming at imungkahi ang paglalagay ng killing formation sa loob ng bar ay umiling si Ming at sinabing hindi na kailangan ng formation dahil gagamit na lamang siya ng lason at siya ay isang dalubhasa rito. Nang marinig na gagamit ng lason si Ming ay nagulat ang karamihan dahil para sa karamihan ng martial artist ay hindi sila bihasa sa paggamit nito at may halong panghahamak at takot sa mga gumagamit. Tila naunawaan ni Ming ang kanilang iniisip at mahinahong ipinaliwanag na ang tunay na kahulugan ng martial arts ay ang pagtigil ng labanan at kung kaya nilang talunin ang kalaban nang hindi man lamang kumikilos ay siyang pinakamainam. Nang may tumutol at nagsabing kung lahat ay mag-iisip ng ganoon ay paano uunlad ang martial arts ay tumawa si Ming at sinabing kailangan lamang nilang maunawaan ang isang bagay, ang layunin ng lakas ay ang takutin at patayin ang kalaban at ang anumang lakas na makagagawa nito ay mabuting lakas. Ang lahat ay nag-isip ng malalim at bagaman hindi nila lubos na sinang-ayunan ay nakita nilang may malaking katotohanan ang sinabi ni Ming. Ang pagtatayo ng bar ay hindi magagawa sa loob lamang ng 1 o 2 araw at kung masyadong madalian ay tiyak na magdududa ang target. Kaya nanatiling matyaga si Ming at nagdesisyong gamitin ng ilang buwan upang patatagin muna ang reputasyon ng bar bago isagawa ang kanyang plano. Sa panahong ito ay maaari rin niyang gawin ang iba pang mga bagay. Ang Hautian sect ay patuloy na lumalago at lumalawak ang teritoryo sa gitna ng kaguluhan ngunit may mga lugar kung saan sila ay mariing pinipigilan. Ang pinakamalaking problema ay ang Asher Dragon Imperial Dynasty. Kahit na ang Asher Dragon Emperor ay namatay at maraming teritoryo ang nasakop ng Five Elements Divine Dynasty ay hindi pa rin tuluyang nawala ang dinastiya at nang kumalat ang balita ng pagkamatay ng Emperor ay agad na tinipon ng prinsipe ang kanyang mga kaalyado sa Eastern Capital at idineklara ang sarili bilang bagong Asher Dragon Emperor. Ngunit ang dinastiya ay malayo na sa dating kaluwalhatian, ang teritoryo ay wala pang 1/10 ng dati at nakapalibot lamang sa Eastern Capital. Ang unang ginawa ng bagong emperor ay hindi ang pagbawi ng lupain kundi ang lubusang pagpuksa sa Hautian sect na mabilis na lumalago sa paligid nito at nagdulot ng banta. Ang pagpuksang ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa sect, maraming miyembro ang pinatay at ang iba ay napilitang umalis at sa isang iglap ay halos nawala ang puwersa ng Hautian sect sa loob ng teritoryo ng dinastiya. Ang pagbabagong ito ay labis na ikinagulat ni Ming kaya matapos niyang ayusin ang bar ay agad siyang pumunta sa Eastern Capital. Hindi ito ang unang pagkakataon ni Ming sa lungsod, dati na siyang nag-aral sa Asher Dragon Academy at pamilyar sa lugar. Ang una niyang ginawa pagdating ay ang alamin kung sino ang tunay na kumokontrol sa dinastiya. Ang mga bar at kainan ang pinakamadaling lugar upang makakuha ng impormasyon. Ang pinakasikat na mga bar sa Eastern Capital ay hindi naapektuhan ng kaguluhan at sa halip ay lalong umunlad ang negosyo. Si Ming ay nasa isang bar na tinatawag na Jade Cauldron House, tahimik na umiinom mag-isa habang ang kanyang mga tainga ay patuloy na tumatanggap ng mga usapan ng mga nasa paligid. Ang mga maliliit na impormasyon ay kanyang pinag-isa upang bumuo ng isang kumpletong larawan. Ang kasalukuyang dinastiya ay pinamamahalaan ng maharlikang pamilya, ang dating prinsipe ay naging emperor at ang iba pang mga prinsipe at kamag-anak ay may hawak din ng mahahalagang posisyon. Ang ganitong sistema ay nakabatay sa magkakaparehong interes kaya napakabisa nito at may mataas na katapatan sa isa't isa ang mga miyembro. Bukod sa bagong emperor ay may 12 makapangyarihang hari kabilang ang hari ng Eastern Sea at hari ng Yin Mountain na bawat isa ay may hawak na sariling teritoryo at nagtutulungan at sa likod ng bawat isa ay may iba't ibang puwersang sumusuporta. Ang dating 39 na prinsipe na si Feng Wuxiang ay isa na ngayong hari at ang sumusuporta sa kanya ay isang bagong tatag na dakilang sect na tinatawag na Blood River Sect. Nang marinig ni Ming ang pangalang ito ay labis siyang nagulat dahil pakiramdam niyang may kaugnayan ito sa underground Blood River. Ang sect ay mabilis na lumalawak at may mahigit 100 bilyong tagasunod at si Feng Wuxiang ang deputy sect leader nito. Ang iba pang 11 hari ay may kani-kanyang sumusuporta kabilang ang 4 Great Divine Lands at iba't ibang Holy Lands. Sa 12 hari ay si Feng Wuxiang ang kasalukuyang responsable sa pagpuksa sa Hautian sect kaya siya ang pangunahing kalaban ni Ming.
Noong nasa akademya pa sila ay sinubukan ni Feng Wuxiang na pagsamantalahan sina Murong at Meiru na humantong sa matinding labanan. Noon ay isa siyang prinsipe ng dinastiya at si Ming ay isang hamak na tao ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay at natalo pa ni Ming. Lumipas ang panahon at ang dinastiya ay hindi na tulad ng dati at si Feng Wuxiang ay hindi na rin ang dating prinsipe. Natuklasan pa ni Ming na tinanggap ni Feng Wuxiang ang tungkuling ito dahil sinasanay niya ang isang masamang sining na nangangailangan ng sariwang dugo ng tao at sa pamamagitan ng pagtugis sa mga miyembro ng sect ay malaya niyang makukuha ang mga ito. Ang sinasanay ni Feng Wuxiang ay ang Blood Shadow Divine Technique na minsan na ring nakita ni Ming at ito ay mabilis umangat ngunit habang tumatagal ay nangangailangan ng mas malakas na biktima at sa huli ay tanging mga pambihirang malakas na tao na lamang ang makakatulong kaya sa kasaysayan ay ang mga nagsasanay nito ay kadalasang kinatatakutan ng lahat at pinagkakaisahang patayin. Nang makakuha ng sapat na impormasyon ay nagsimula ng dumilim at handa na sanang bumalik si Ming sa kanyang silid nang pumasok ang isang matabang lalaki na may kasamang isang payat. Pareho silang nag-uusap habang naglalakad at ang kanilang pananamit at tindig ay nagpapakita ng mataas na katayuan. Ang mataba ay naiinip na tinawag ang waiter at inutos ang pinakamasarap na pagkain at alak upang makakain sila ng mabilis dahil kailangan pa nilang maglakbay. Agad namang sumunod ang waiter at nagdala ng mga piling pagkain. Ang dalawa ay parehong martial guro na hindi gaanong nangangailangan ng pagkain ngunit ang bar na ito ay kilala sa napakasarap na pagkain kaya maraming mayayaman ang pumupunta rito kahit na napakamahal nito. Si Ming ay buong araw na nakaupo dito at uminom lamang ng tsaa ngunit mahigit 1,000 Feitian coins na ang kanyang nagastos. Habang kumakain ay sinabi ng mataba na hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang manggulo ng kanilang hari sa dalawang babaeng ito gayong napakarami niyang mahanap na iba at binanggit ang pangalang Meiru at Murong. Tumawa ang payat at sinabing ang hindi makuha ang siyang pinakananais at hula niya ay noong nakaraan ay gusto ng hari ang dalawang ito ngunit hindi nagtagumpay kaya ngayong siya ay isa ng deity at isang hari ay natural na nais niyang makamit ang dati niyang hangarin. Nagreklamo pa ang mataba tungkol kay Chen Ying at nagtaka kung bakit handa ang hari na galitin ng True Dragon Holy Land para lamang sa kanya at nagtanong kung ano ang nakita nito rito, ang ganda o ang kanyang kakayahan sa militar. Nagduda naman ang payat dahil hindi tulad ng una at marahil ay hindi naman kailangan ng hari ng isang general. Nang marinig ito ni Ming ay nanliit ang kanyang mga mata. Ang kanilang tinutukoy na hari ay tiyak na si Feng Wuxiang at ngayon ay hawak na nito sina Meiru, Murong at maging si Chen Ying at ang kanyang layunin ay malinaw na. Napakatalino ni Ming kaya agad niyang naunawaan ang tunay na layunin ni Feng Wuxiang. Noon pa man ay may pagnanasa na ito sa dalawang babae ngunit sinira ni Ming ang mga plano nito at paulit-ulit pa itong napahiya sa kanyang mga kamay kaya tiyak na napakalalim ng galit nito. Ngayon ay ginagamit ni Feng Wuxiang ang kanyang kapangyarihan upang dakpin ang dalawa at ang tanging layunin nito ay akitin si Ming upang tuluyan na siyang puksain. Matapos inumin ni Ming ang natitirang alak ay tumayo siya at umalis dahil sa sandaling ito ay nagbago na ang kanyang layunin sa pagpunta sa Asher Dragon Imperial Dynasty, kailangan niyang iligtas sina Meiru, Murong at Chen Ying. Sa isang bahay tuluyan sa Eastern Capital ay pinaandar ni Ming ang isang pares ng message talisman na magkaugnay kaya kahit gaano kalayo ang isa ay mararamdaman ng isa pa. Ang kabilang talisman ay nasa kamay ni Tian Hushen at labis na nagtaka si Ming kung paano nadakip si Meiru gayong mayroon nitong isang malakas na inang tulad niya kaya nais niyang linawin ito at kasabay nito ay humingi ng tulong. Agad na narinig ni Ming ang isang mahinahon at banayad na tinig mula sa kabilang dulo na nagtatanong kung bakit siya hinahanap nito. Diretsahan niyang tinanong kung nasaan si Meiru. Nagulat ang kausap at nagtanong kung hindi ba ito pumunta kay Ming at nang tanungin kung kailan ay ipinaliwanag nitong 5 araw na ang nakararaan ay may natanggap itong mensahe mula kay Ming na nag-aanyaya sa Eastern Capital. Bumuntong hininga si Ming at sinabing hindi siya ang nagpadala noon kundi si Feng Wuxiang. Nang marinig ang pangalan ay walang anumang ideya si Tian Hushen dahil isang napakalakas na nilalang ay natural na hindi nito kilala ang isang hamak na prinsipe. Maikling ipinaliwanag ni Ming ang kanilang alitan at sinabing ginagamit nito ang dalawang babae upang akitin siya at patayin. Galit na sinabi ni Tian Hushen na hindi man lamang sila ginambala ng kanyang anak ngunit nang ahas itong gawin ito. Kahit milya-milya ang layo ay damang-dama ni Ming ang matinding pagpatay mula sa kabilang dulo. Tiniyak ni Ming na mayroon na siyang plano at mailigtas niya si Meiru.
Matapos mag-isip si Tian Hoshen ay sinabing dahil kay Ming nagsimula ito ay dapat siyang mag-ayos nito ngunit tutulong ito mula sa tabi at mula ngayon ay huwag na siyang tawaging senior kundi Aunt Bai. Nang tanungin ni Ming kung ang apelyido nito ay Bai ay ipinaliwanag nitong ginamit nito ang apelyidong ito noong nagmamahalan sila ng ama ni Meiru. Pumayag si Ming at sinabing tatawagin niya itong Aunt Bai at iminungkahing pumunta na ito agad upang magkasama silang magplano. Ipinaliwanag ni Tian Hoshen na siya ay kasalukuyang isang elder ng Chi-Tian sect at may ginagawang misyon kaya bukas pa siya makakarating at pinagbilinan si Ming na huwag munang kumilos hanggang dumating ito. Sumang-ayon naman si Ming. Nang maputol ang kanilang usapan ay pinaandar ni Ming ang isa pang message talisman na ang kabilang dulo ay hawak ni Feng Shi. Sa sandaling ito ay nasa loob ng kampo ng hukbo si Feng Shi at sa kanyang harapan ay magalang na nakatayo ang isang grupo ng mga prinsipe ngunit sa itaas niya ay nakaupo ang Asher Dragon Emperor at kasalukuyan silang nagtatalo. Iminungkahi ni Feng Shi na hindi dapat problemahin ang Haotian sect at sa halip ay mag-focus sa pagsakop ng mga lungsod at pagbawi ng teritoryo. Ang bagong emperor na may malakas na awtoridad ay mahinahong sumagot na ang kanyang sinasabi ay may katwiran ngunit ang sektang pinakamalaking kanser sa mundo at dapat munang linisin ang loob bago ang labas. Sumang-ayon ang mga prinsipe at opisyal at sinabing ang sect ay matagal nang nagdudulot ng gulo at ngayong magulo ang mundo ay ito ang tamang pagkakataon upang tuluyan itong burahin. Kumunat ang noo ni Feng Shi at ipinaliwanag na ang sect ay hindi lamang sa Asher Dragon Dynasty kundi nasa ibang dinastiya rin at kahit alisin ito ngayon ay muli itong babalik sa hinaharap. Bahagyang nagdilim ang mukha ng bagong emperor at naiinip na sinabing determinado na siyang ipagpatuloy ang pagpuksa sa mga natitirang miyembro ng sect. Bumuntong hininga si Feng Shi at hindi na nagsalita pa. Kahit napakalakas niya at isang prinsesa ay hindi siya ang emperor at hindi niya kayang kontrolin ang ilang bagay. Pagkatapos ay binanggit ng bagong emperor na nagpadala ng kasunduan ng Divine Lord upang makipagtulungan sa kanila laban sa ibang mga puwersa at nagtanong kung ano ang kanilang palagay. Nagkatinginan ng mga opisyal at tila hindi makapaniwala dahil kung hindi dahil sa Divine Lord ay hindi sana bumagsak ang Asher Dragon Dynasty at ngayon ay nais pa nitong makipagtulungan. Ngunit nang makita nilang hindi malinaw ang saloobin ng emperor ay nanatili silang tahimik. Mariing sinabi ni Feng Shi na ang Divine Lord ay may masamang hangarin at ang layunin nito ay muling itayo ang Five Elements Divine Dynasty at ang pakikipagtulungan dito ay parang pakikipagkasundo sa tigre na tiyak na hindi magwawakas ng mabuti. Kahit tulungan pa nila itong wasakin ng iba ay hindi rin sila makakaligtas sa huli. Ngunit nanatili pa ring tahimik ang mga opisyal dahil ang libu-libong taon ng maginhawang pamumuhay ay nagpatamlay sa kanila at naging sunod-sunuran na lamang sa kung ano ang nais ng emperor. Mahinahong sinabi ng bagong emperor na ang pangunahing kalaban ng Divine Lord sa ngayon ay ang Divine Lands at ang Chi-Tian sect at hanggat hindi nasisira ang balanse ay hindi ito makikipaghiwalay sa kanila at sa gayon ay magagamit ng Asher Dragon ang lakas nito upang unti-unting sakupin ang maliliit na puwersa at palakasin ang sarili at kapag nagkapinsalaan ang tatlong panig ay maaari pa silang makinabang. Nang marinig ito ni Feng Shi ay nakaramdam siya ng lungkot sa kanyang puso at hindi niya maintindihan kung bakit ang isang dakilang emperor ay may ganitong mga inapo na walang kakayahan at hangal. Sa kanyang pananaw ay hindi dapat magpalawak ang dinastiya kundi dapat ingatan ang natitirang maliit na teritoryo at maghanap ng pagkakataong lumakas dahil ang sinumang magtangkang umangat sa kasalukuyan ay tiyak na dudurugin. Ngunit hindi na siya nagsalita pa dahil alam niyang gaano man katama ang kanyang mga salita ay hindi ito pakikinggan ng bagong emperor. May mga taong kapag nahawakan ang kapangyarihan ay nagkakaroon ng sakit na tinatawag na malaking ulo, nagiging matigas ang ulo at sumusunod lamang sa sariling kagustuhan. Nang tanungin muli ng bagong emperor si Feng Shi ay naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang message talisman at mahinahon niyang sinabing wala na siyang masasabi pa at nagpaalam saka tumayo at umalis. Pagkaalis ni Feng Shi ay agad na may nagreklamong opisyal at sinabing tila hindi iginagalang ng prinsesa ang emperor. Malamig na sinabi ng bagong emperor na hayaan na lamang ito dahil napakalakas nito at kailangan pa nila ito ngunit kapag natapos na niya ang kanyang pagsasanay ay hindi na niya ito kakailanganin. Paglabas ni Feng Shi sa palasyo ay huminga siya ng malalim bago pinaandar ang message talisman at nagtanong kung ano ang kailangan ni Ming. Nakangiting sinabi ni Ming na wala lamang at namimiss lang siya nito. Bahagyang ngumiti si Feng Shi ngunit sinabing hahampasin niya ito. Pagkatapos ay isinalaysay ni Ming ang tungkol kina Meiru Murong at Chen Ying.
Hindi napigilan ni Feng Shi na magkomento na tila napakadami niyang babae at kilala niya si Chen Ying na isang malaking kagandahan at tiyak na magaganda rin ang dalawa pa. Nahihiyang sinabi ni Ming na nagkakamali ito, si Chen Ying ay kanyang master at ang dalawa ay kasama niya noon sa Asher Dragon Academy, wala nang iba pa. Sinabi ni Feng Shi na huwag mag-alala dahil kahit may iba pa ay hindi ito magagalit at ipinaliwanag na kung hindi sila mahalaga kay Ming ay hindi sila gagamitin ni Feng Wuxiang upang akitin ito, saka nagtanong kung paano siya makatutulong. Humingi ng tulong si Ming upang mailigtas ang mga ito at kailangan niyang makapasok sa lugar kung saan sila nakakulong. Matapos mag-isip si Feng Shi ay sinabing nagdesisyon na siyang umalis sa palasyo at maghanap ng tahimik na lugar upang magsanay at kahit hindi siya sang-ayon sa mga prinsipe ay bilang prinsesa ay hindi niya maaaring kalabanin ang mga ito. Nanghina si Ming at nagtanong kung nangangahulugang hindi siya matutulungan nito. Ipinaliwanag ni Feng Shi na kahit hindi siya makakilos ay may ibang taong makakatulong sa kanya at ito ay si Shui Huang. Nagulat si Ming at nagtanong kung si Shui Huang ay nasa Eastern Capital. Tumango si Feng Shi at ipinaliwanag na matapos ang kanilang hindi magandang paghihiwalay at ang pagkabigo ng plano ni Yuan Xiantian ay malungkot si Shui Huang kaya naglakbay ito at nagkataong nakita niya ito saka inanyayahang pumunta dito. Nag-isip si Ming at nagtanong kung tutulungan ba siya nito. Mahinaong sinabi ni Feng Shi na nagkukunwari lamang ba siya o sadyang hindi nauunawaan dahil ang dalaga ay may malalim na pagtingin sa kanya. Natatawang sinabi ni Ming na nagbibiro ito dahil ilang beses pa lamang silang nagkita. Sinabi ni Feng Shi na may mga taong kahit gaano katagal magkasama ay hindi magkakatuluyan at may mga taong sa isang sulyap pa lamang ay nahuhulog na ang loob at si Ming ang itinakdang bituin ni Shui Huang na hindi nito matatakasan. Napailing si Ming at sinabing sabihin na lamang sa kanya kung ano ang dapat gawin. Ipinaliwanag ni Feng Shi na kailangan lamang niyang makipagkita kay Shui Huang at dahil ang grupo ni Feng Wuxiang ay pawang naghahangad sa dalaga ay madali siyang maipapasok nito sa lugar ng mga bilanggo, ngunit kailangan niyang pasayahin ito kung hindi ay maaaring hindi siya tulungan nito. Bumuntong hininga si Ming at nagtanong kung hindi ba nagseselos si Feng Shi sa pagpapagawa nito ng ganito. Sumagot si Feng Shi na kung hindi niya gusto si Ming ay walang pagseselos na mangyayari at kung gusto niya ito ay gagawin lamang niya ang makabubuti para rito kaya walang saysay ang pagseselos. Nayanig ang puso ni Ming sa narinig at naisip na tunay ngang may malaking katotohanan ito, ngunit nagtaka siya kung may ganoon bang uri ng babae sa mundo. Matapos nilang pagkasunduan ang lugar ng pagkikita ay agad na umalis si Ming. Sa Eastern Capital ay may isang pribadong hardin na tinatawag na Flowing Fragrance Garden kung saan namumukadkad ang daang bulaklak at puno ng halimuyak, ang paligid isang napakagandang tanawin. Dahil ito ay pribado ay kakaunti ang pumupunta. Sa gitna ng hardin ay may isang pavilion at sa loob nito ay nakaupo si Shui Huang na nakatitig sa malayong tanawin ng bundok, ang kanyang magandang kamay ay nakatukod sa baba habang tulala. Sa sandaling ito ay isang anino ang lumitaw sa kanyang likuran at bahagyang ngumiti ang dating nakatulala at nagtanong kung paano ito ng ahas na magpakita sa kanya. Ang dumating ay si Ming at tamad siyang sumagot at nagtanong kung bakit hindi siya mangangahas.